Ay magandang umaga na. Madalang alas 12 na ng madaling araw. Ay magandang umaga po sa lahat ng mga Pilipino kung saan man kayo naroon. Ako po, pwede kong sabihin, nasa tabi po ako ng isang beach sa ngayon sa Pilipinas. No? Ay, hindi ko lang sabihin kung saan ako, pero nasa tabi ako ng beach. Siguro marinig nyo yung ingay. Oh. Yan, ingay ng dagat po yan. Ingay ng mga hampas ng alon. So anyway, ang ating pong pag-uusapan sa ngayon ay patuloy pa rin ako nag-uusap kasi pinaka-importante po, pasensya na kayo, sa tingin ko po, pinaka-importante po yung ating PhilHealth na budget. So, Presperes, Maya-Paabak. Sa lahat ng mga kahilin bagyo, magandang umaga po. So, sa lahat sa inyo, ay ito lang po ang aking magbibigay ako ng kaalaman sa inyo. Okay, ito pong nangyari sa ngayon. Una, ay nabasa ko no kani-kanina lamang na si BBM na na ating presidente ay pabor pala siya na huwag bigyan ng pera na kahit piso ang PhilHealth. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan po ay uh, walang pera na manggaling sa national government para na magagamit naman ng PhilHealth at para kung may pera sila ngayon ang PhilHealth ay pwede nila mapataasan kung dati ay halimbawa sa 100,000 na gastusin sa ospital at saka gamot, kung ang iyong babayaran dati kagaya ng 30,000 lang ay bibigay ng PhilHealth, at kung may pundo sila, pwede nilang taasan magiging 50%. Ito magiging kalahati. Pero mangyayari ba yan? Lalo pong hindi ngayon mangyayari. Sapagkat po ay ang nangyari, nagdesisyon na rin si Bongbong Marcos na hindi niya bibigyan ng kahit piso ang PhilHealth. So magandang gabi, pero mag-umaga na rin kay Feli Bautista sa Placo. So bago lahat, para may tayo ng audience, magbabati muna siguro ako sa ating mga giliw na tagapakinig. Um, sa mga sa mga Pilipino na nandiyan sa Japan sa ngayon ay gabi at araw, pwede umaga na, pwede ko naman babatiin kayo na Ohayo gozaimasu, o di kaya Oyasumi, o di kaya Konbanwa. Tapos sa mga Pilipino na nasa Germany, pwedeng tawagan ko Guten Morgen o di kaya Guten Abend kasi gabi pa rin, no? Bago pa mag alas 12. Dito sa mga Pilipino naman na andyan sa Guam at saka sa Hawaii ay aloha kakahiyaka, o di kaya kung gabi pa rin, aloha ahi-ahi. Sa mga Pilipino nandyan sa Italy, kung good morning ay kung umaga na, buongorno. Tapos kung gabi pa rin, buona serata. Tapos sa mga Frances na mga Pilipino nandyan sa France, bonjour kung good morning na, pero kung gabi pa dyan ay bonsoir. Tapos sa mga Pilipino nandyan sa Netherlands ay Guten Morgen kung umaga na, o kung gabi na ay Guten Habond. Ngayon sa mga Pilipino naman na sa Pilipinas, nais kong unahin yung mga kapatid o pagari. Ang sa Maranao kasi, ang kapatid ay salitang pagari ang tawag. At kung mga Maguindanao naman na mga kapatid nating Muslim sa BARM, ang kapatid na tawag sa kanila ay pakat. So pakat, pagari, pakat ago pagari, mapya kagawi sa inyo langon. O kung umaga na, mapya mapita sa inyo. Sa mga tausog, marayaw may naat kung umaga na. Pero kung gabi pa rin, marayaw dum. So sa mga Ilonggo, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Negros Occidental, sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa Sarangani, sa General Santos City, maayong aga sa inyo tanan, o di ka maayong gabi pa rin gyapon. Tapos sa mga karaya
mayad nga aga o mayad nga gabi kaninyong tanan. Tapos sa lahat ng mga Cebuano, maayong buntag o maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga pamilya sa akong asawa diha sa Bohol, maadjong buntag o maadjong gabi. Sa taga taga Cebu, taga Negros Oriental, taga Siquijor, taga Camiguin, taga Misamis Occidental, kung saan nandyan ang aking partner ngayon, kasama namin sa Party List Bunyog, na si Attorney Enzo Recto, at saka dyan sa Misamis Oriental, sa Lanao del Norte, na maraming Kristiyano rin dyan, at marami din mga Maranao dyan. Maadjong buntag o maadjong gabi kay ninyong tanan, o maayong buntag o maayong gabi. Kasi sa lugar na yan ng Northern Mindanao, marami pong mga taga-Bohol dyan. Okay? Tapos dito naman papunta tayo sa Agusan, maayong buntag, maayong gabi sa inyong tanan. Tapos sa mga taga Surigao, mga Maradyaw nga duyom o Maradyaw nga aga sa inyong rot. Okay, tapos dito naman pababa sa Davao provinces, dito Sur, Oriental, Norte at City o Di Oro, maayong buntag ka rin yung tanan. Tapos dito naman sa Cotabato area, sabi ko nga sa Sultan Kudarat, ay may mga Ilonggo dyan, maayong aga, maayong hapon sinutan. May mga Cebuano din yan speaking, maayong buntag ug maayong hapon. So sa kompleto na siguro tayo, lahat na lang ng guwahe. Mga taga Bicol, maray na banggi o maray na aga. Sa mga waray-waray, maupay nga aga o maupay nga gabi. Tapos sa mga sa mga Kapampangan, mapya abingi o mapya maya pabingi o maya abak. Tapos sa mga Pangasinense, kung saan mga pamilya namin na Centeno ay dyan ang galing, ay maabig ya kabuasan o di kaya maabig ya labi. Sa mga Ilocano na mga kapsat ko, naimbag nga bigat o naimbag nga rabi sa kanya isa inyo. Tapos lalo na kay kapsat Rose Cruz na nandyan sa California, hiningi ko pong dasal ninyo para kay Kabsat Rose Cruz. So, Manong Reban Channel, si Kabsat Rose Cruz po ay siguro nagpapa-opera na sa ngayon sa kanyang tumor at I'm hopeful na makasurvive siya at magkikita kami sa Pilipinas. Yan lang po. So sa ngayon, para maintindihan ninyo ngayon, ang issue po sa ngayon ang pinakamainit sa ating bansa ay number 1, may kinalaman po sa pera na gagastusin ng ating pamahalaan sa susunod na taon. Ngayon, bakit dapat tayong makinig? Lalo na kayo dyan na mga OFW. So, umpisan ko muna si Evan Mark. Bakit hindi puro Tagalog na lang? Mga Pilipino naman tayo. Jobs Juice, Jigger Yarte, maayong gabi, kaninyong tanan. Tobita Carlon, good evening, Engineer Toto Kasing, watching OFW. Rento Carlo, may PM po ako about syndicate. Please discuss nyo po. O sige, titignan ko sa ngayon ang PM nyo. Titignan ko Rento Carlo, Presperes, at ako si Philly Bautista sa Placo. No? Titignan ko po ngayon yung PM mo. So, nag-PM siya. At ang siguro nandito ka nag-PM sa Ubita. Ubita. Jubita. Jubita pala. Okay ito may PM siya. So, nagbuksan ko, wala pa ako nakita na PM, paki-PM mo ulit. Okay. Switching muna tayo baka dito sa kabila. Jubita. Ayun. Hello, Idol Toto. Wait lang ng konti magpada. Okay, thank you po. Nasa October pa pala na message. Nag-try ako.
mag-member sa iyong YouTube channel, di ako makapasok at also The Hero, pero sabihan ko ng anak ko na ay sige, sige po, mamaya i-ano natin. Okay, salamat po Jubita Carlon. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba itong pinag-usapan natin? PhilHealth na pondo, pondo sa Department of Education, pondo sa AKAP o ayuda sa AX na ayuda rin, pondo sa sa Department of Public Works and Highways. Nakaramihan po niyan ay mga flood control projects. Okay. Pag-usapan natin, ano ba yung pundo sa PhilHealth? Ang pundo po sa PhilHealth, ang issue po sa ngayon ay tinanggalan ng grupo ni Romualdez na mga congressmen sa pangunguna ni Zaldico na congressman ng Ako Bukol Party List. Kasama na dyan yung Ako Bukol Party List congressman na si Jill Bungalon. Kasama yung ibang congressman dyan na tinanggalan nila ng pundo ang PhilHealth. Ang ibig nila sabihin, ang pundo na yan, hindi, yung gusto nila mangyari, binawasan nila yan. Ililipat nila ngayon sa tinatawag na pundo na ayuda na AKAP. Ano ba yung AKAP? Ayuda sa kapos ang pera. At isa pang ayuda na assistance to individuals in crisis situation. Nang ibig sabihin po, ay nilipat doon ang pundo, kinuha mula sa PhilHealth at nilipat doon sa mga ayuda. Ang pangalan ng ayuda, ulitin ko lang, ay AKAP at saka AX. So ngayon, tinapyasan din po ng pundo ang Department of Education na dapat ay 12 billion para sa computerization. Ang ginawa nila, tinanggalan nila ng 10 billion para naman i-sustain, ipatong doon sa tinatawag na ayuda na programa nila. Bakit? Magkano bang ayuda na kailangan nila? Ang kailangan nila ayuda ay 80 billion pesos. So ngayon, magkano ang nakalagay na papaloob na hinihingi ni BBM sana sa PhilHealth? 74.1 billion pesos po. So ngayon kung tatanggalin, may 74 billion na sila nagagamitin, ilagay ngayon sa ayuda sa kapos ng pera or AKAP at saka assistance to individuals in crisis situation. So ngayon, tinapesan nila ang DepEd kasi 74 lang yon, kulang pa. Kasi 80 bilyones ang kailangan nila. So kumuha sila ng 10 billion mula sa Department of Education. Ang budget sana niyan na 12 billion sa Department of Education ay pambili po sana ng mga laptop computers na mga ating estudyante, mga pupils at mga high school. Ano po ba ang kaisipan sa likod niyan? Bakit? Kasi po, huling-huli na po sa ngayon ang Pilipino sa buong mundo kung ikumpara mo. At dapat makapantay man lamang ang estudyanteng Pilipino sa public schools, sa antas ng mga estudyante o mga pupil sa buong mundo. Tingnan mo, hinihiram ko lang itong idea ito kay Vlogcaster Armandin. Sabi niya, mga 20 years ago, nag-invest ang India sa kanilang mga bata, mga kabataan at inangat yung kanilang mga tinatawag na education, logistics. Ngayon, ano nangyari? Kita mo mga sikat na ngayon, mga magagaling, maraming tech sabi ng mga Indiano. Marami at ang world champion po sa chess sa ngayon, pangalawang Indian. Ang unang Indian na nag-world champion ay si Viswanathan Anand. Ngayon ang pangalawang Indian. Yan naman po ay resulta ng marami po silang magagamit na mga computers para mapag-aralan nila, para maipagaling ang kanilang sarili patungkol sa kani-kanyang mga larangan. So yan po ang kaisipan kung bakit kailangan may laptop computer ang ating mga estudyante at mga pupils sa public schools. So ngayon, siyempre, ang meron lang yan kapag private schools. Tapos, ano pa ang nangyari? Nilagay nila, magiging 84 billion ang kinuha, ang pinundo nila ngayon. Ngayon, bakit kailangan nila tapyasan ang PhilHealth at saka ang Department of Education? Kasi po, bawal sa Constitution natin na magdagdag ka lang ng pera kung yan ay makapataas ng budget. Tataas ang budget kung dagdagan nila ang pera papunta sa ayuda, sa AKAP at saka sa AX. Ngayon,
kung hindi nila babawasan ang PhilHealth at saka Department of Education, tataas ngayon, dadagdag ngayon ng pundo mga 80 bilyones. Saan nila kukunin yun? At kailangan ko na malaman nyo na ayon sa ating konstitusyon, sa batas, ay nag-uutos sa Section 25, Paragraph 1 ng Article 6 o di kaya legislative na provision, nag-uutos po na kung magkano lamang ang hinihingi ng Pangulo ng Pilipinas na budget ay hindi pwede nang dagdagan. Kaya bawal sa mga congressman ang magdagdag kung gusto nila ng programa na ayuda na 80 bilyones ay hindi sila pwede magdagdag. So kailangan ang tanging magagawa lamang nila ay tapyasan ang ibang mga pondo na item na pagkagastusan at ilipat doon sa ayuda nila. Okay? Yan po. Ngayon, ano pang iba? May tinapisan pa silang iba ayon kay Karen Davila na ibang mga item. Tapos inilagay ang pundo, pinarada doon sa 289 billion ayon kay Professor Carl Cielo Magno na DPWH o di kaya Department of Public Works and Highways maliban sa ayuda. At ang ginawa nila 289 billion. Ano po 'yon? Napag-alaman ko na yung mga pundo sa DPWH po ay puro mga flood control projects. So alam ni Kabunyog Jun Kabinbin na kapag flood control projects po, ang gustong-gusto ng mga congressman at senador natin na proyekto ay yung pagtatanggal ng mga buhangin sa mga ilog natin para luluwag ang daloy ng tubig at hindi magkabaha. Yan ang kaisipan ng flood control project na kung saan ang tawag nila ay desiltation. Pero ang problema po, bakit paborito naman ng mga congressman ang project na flood control projects? Sapagkat po, ang ginagawa lamang nila ay bibit-bit po sila ng backhoe at huhukay na kung ilang hukay at tapos hindi pa matapos ang hukay ay maniningil na sila ng 100% ng buong bayad sa kontrata. At mapupunta kayo sa bulsa ng mga congressmen ang karamihan at bibigyan nila yung mga kontraktor na kakampi nila. At siyempre, bibigyan din nila ang regional directors ng mga DPWH at siyempre kasama ang district engineer. Ganon po umiikot-ikot ang mundo natin sa korupsyon kung ang pag-usapan natin ay yung mga budget sa DPWH. Ngayon, bakit gusto-gusto naman na itong mga congressmen at mga senador? Kasi ang nangyari po, nung pagpasok ng proposal ng budget nang matapos na iproseso ito ng House of Representatives at binigay sa Senate, ang unang reaksyon nila, si Amy Marcos mismo nagsabi, tatanggalin niya yung AKAP. Pero ang nangyari, nung nagkaroon ng meeting ulit, yung representante mula sa Kongreso at representante mula sa Senate, ay nilagay nila yung AKAP na pundo na 26 billion pesos. Pumayag ang mga senador dyan. In fairness kay Amy, wala pa siyang perma. Pero pumayag ang mga senador dyan sapagkat pinangkakuhan sila ni Romualdez na ang 5 billion sa AKAP funds ay ibibigay, ialot sa kanila. Ang ibig sabihin ibigay na ang mga senador na ang mamamahala ng 5 billion na ayuda. So, ang 21 billion naman, sila naman mga congressmen ang mamamahala. Maliban dyan, mayroon pa silang 40 billion na ayuda sa assistance to individuals in crisis situation. So, sino mamamahala dyan? Sila naman. Ganon po yun ang nakikita natin sa ginagawa nila. At kung bakit gustong-gusto nila yan, at kung bakit tapyasan nila yung ang PhilHealth, ang talagang rason ay sabi ko nga sa inyo, gusto nila yung number 1, yung flood control projects. 70% ng flood control projects o 7 times 3, that is equivalent to 210 billion pesos worth of flood control projects na gusto ng mga congressmen at mga senador. Na sinasabi ko sa inyo ay papicture lamang ang mga backhoe na kumukuha kuno ng mga dumi at mga buhangin at bato mula sa mga ilog para palawagin ang ilog.
Ano lang yan, puro picture. Ibig sabihin, puro bulsa po, puro peke na project ang nangyayari. Ngayon, bakit naman sa ayuda, anong gusto nila? Ladies and gentlemen, nais ko pong dandahanin ko kwento ito. May lumapit sa amin na isang congressman. Hindi, isang taga DSWD. At marami po silang taga DSWD ang kinasuhan. At kasama sa kaso po sa DSWD na yung mga opisyal na yung lumapit sa amin, hindi ko lamang banggitin ang mga pangalan nila, ay nasama po sila sa kaso sa pamimigay ng ayuda ni congressman na taga Samar. Tandaan niya, congressman na taga Samar ay nakasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan kasama ang mga opisyal ng DSWD na ginamit sa pamimigay ng ayuda. So ngayon, bakit anong kaso nila? Ang kaso kasi po, pareha po sa ginawa ni Janet Napoles na piniki lamang nila ang mga pangalan ng mga tao na nakatanggap kuno ng ayuda. Kaya, ladies and gentlemen, yan po ang gagawin nila kung bakit namimilit sila, pati mga senador, na magkaroon ng ayuda na proyekto. Kasi mamimigay kuno, marami papakita sa mga tao, mag-press release, mag-live, pamimigyan, pero kukunti lang yon. Majority doon na mga tao na nilista nila ay hindi nakatanggap ng ayuda. Pinipiki lang po ang pangalan. Kaya po yung lumapit sa amin, nagpapatulong na magbibigay ng pagdepensa sa kanila sa ombudsman sa Sandigan Bayan, ang kinasuhan po sila sapagkat sila po na mga taga DSWD ay kinasangkapan ng mga congressmen para magpipirma sila na kunwari palabasin ay naibigay sa tao ang mga ayuda. Kaya ganun po talaga ang rason kung bakit gustong-gusto nila. Ngayon, bakit gusto ni BBM doon na lang sa ayuda at ayaw niya bigyan ang PhilHealth? Ano kaya ang rason sa likod niya? Ladies and gentlemen, election time kasi, kaya kailangan nila magkaroon ng pera, pambili ng boto, pambulsa sa bulsa nila. Ganun po ang katotohanan ng buhay sa Pilipinas. Kaya kayo po, na kagaya kay Francisco Mangulab na, no? Na nasa New Zealand, kay Fernando Rafael Hernandez Cuervo na andyan sa La Rioja, Espanya, ay ano kaya damdamin ninyo na nagpapadala kayo ng pera sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas? At kada padala ninyo, nagbabayad kayo ng buwis sa pagpadala. Kasi nagbabayad kayo sa mga remittance centers, ay ang binayad ninyo dyan ay binayad din ng remittance centers ang buwis sa Pilipinas. Nang ibig sabihin, nung pinadala ninyong pera ay nabuwisan na kagad. Maliban pa dyan, kapag nakarating na sa kamay ng inyong mga kamag-anak, yung pinadala ninyong pera ay ibibili ito ng inyong kamag-anak ng kung ano-ano at makakuha na naman ng buwis. So, ibig sabihin, pwede ko sabihin na ang lahat ng pinadala ninyo, halos lahat dyan ay napunta sa buwis sa Pilipinas. Payag ba kayo na mga buwis na binigay niyo sa ating pamahalaan ay ibubulsa lang? Tingnan mo, think about it, pag-isipan nyo. So ano ngayon ang rason ni Bongbong, bakit hindi niya ngayon, mas gusto pa niya ngayon ilagay sa ayuda at wag nang bigyan ng pondo kahit piso ang PhilHealth? Yan po ang dahilan. Ibig sabihin, yan lamang po ang pruweba ko na sila po ay magnanakaw. Ganun lamang po kasimple yan. So ngayon, ang natutuwa naman ako at nananawagan itong makabayan black na mga congressmen. Sila ni Congresswoman Franz Castro na aking ikakampanya pagka-senador. Si Congresswoman Arlene Brosas, ikakampanya ko rin. Nananawagan po sila, pati kasama nila si Congressman Raul Manuel na isang taga Iloilo na summa cum laude graduate sa University of the Philippines, Iloilo, ay natutuwa po ako sa kanila at hinihingi po nila na tama na muna yung tinatawag na Bicameral Conference Committee para sa budget na 2024 at 2025. Ibalik mo na, pag-usapan mo na ulit
ng maayos at titingnan, i-address ang mga question ng tao kagaya ng pagtanggal ng pundo para sa PhilHealth at i-address din ang paglagay ng pundo sa ayuda sa kapusang pera at saka AX at i-address din ang pagtanggal ng pundo mula sa Department of Education. At marami pa yung iba sila tinanggalan ng pundo. So, yan sana ang gusto niya. Kaya natutuwa ako sa kanila na dapat at tiyak, sabi ko, ay magandang ganong proposal. Total, hindi pa naman tapos, hindi pa final, pwede pa nilang bawiin yan, pwede pa nilang baguhin. So, tingnan natin kung babaguhin na o hindi. Yan po ang aking sinasabi. Ngayon, may mga argumento sila na sinasabi ni Bongbong Marcos na kung bakit ayaw niya na bigyan ng kahit piso ang PhilHealth ay ganito. May pundo pa raw ang PhilHealth na magagamit at magagamit para sa mga tao na magkakasakit para sa 2025. Sinabi din ito ng Secretary ng Department of Health na si Ted Herbosa. Pero ang problema lang, nagkikwento lang sila, hindi naman totoo, hindi sila napakita ng resibo kung may pundo ba. Okay. Ngayon, sabihin na natin na totoo na mayroong 600 billion na pundo ang PhilHealth na hindi naman konfirmado. Pero ito po ang nakalagay sa batas ng PhilHealth. Unang maging dahilan dyan na kung bakit mali ang gagawin nila at saka gagawin ni Bongbong na hindi punduhan ng PhilHealth ay ganito. Nakasaad po kasi sa batas sa Republic Act 11223 na Universal PhilHealth Law, Universal Health Law na kailangan manggaling sa pundo ng sin taxes o di kaya yung mga buwis na kinokolekta sa mga alak, sa mga beer, sa mga iba pang klaseng inumin mula sa tobacco, mula po sa matamis, no? Ang pundo na kukunin diyan ay magkikwenta at ilalagay po sa PhilHealth. Kasi siyempre nakakasira ng health ng tao yung mga sigarilyo, yung mga alak. Kaya diyan kinuha ang majority na pundo. Noong nakaraang taon, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang binigay ng PhilHealth, ng batas o ng buwis mula sa sigarilyo. Ito po. Para ma-analisa ninyo, maging edukado kayo at marunong kayo ngayon mag-decision pagdating sa elections sa 2025 kung sino iboboto nyo. Tingnan ninyo po. Tingnan ninyo. Palakihin ko para makikita nyo palalo. Okay, nakikita nyo? Noong 2020, binigyan ng syntax na kabahagi o share ang PhilHealth ng 71.35 billion pesos. Ang total nakita ng tabako at saka inumin o mga alak ay 200 billion halos. So ang binigay sa PhilHealth sa 200 billion ay 71.35 billion. Yan po ay iniutos ng Universal PhilHealth Law, no? Universal Health Law na dapat kukunin ang certain percentage. Ngayon kung 71 as against 200, kung ibibigay mo 200, ilang porsyento ang 71? So kung 71 is tatakbo siya na nasa 35. 200, 71. So nasa 35% nakita na buwis mula sa tabako at saka sa alak ay ibibigay dapat sa PhilHealth. So, nung ito nakita yung datos, 2021, 71.35 billion din ang binigay ulit ng buwis na yan para sa PhilHealth. Pero nakalagay dito, mas malaki pa nga kinikita. Noong 2022 ay 79.99 billion ang binigay sa PhilHealth na mas malaki kinikita ngayon ng tabako at saka alcohol. Dito, makikita mo na 312 billion pesos ang kinita mula sa buwis, sa sigarilyo at saka sa alak.
Noong 2023, ang kinita na buwis mula sa sigarilyo at alak ay 278 o sabihin mo 279 billion pesos at ang binigay sa PhilHealth ay 100 billion. So most likely parang mahigit sa 30, mga 35% pa rin. Noong 2024, nakaraang taon, binigyan ng 61.5 billion ng tabako at saka ng alak na kita sa buwis ang PhilHealth. So, ang kita noon sa panahon na yun ay 308 billion pesos. Ngayon, 2025, pinapalagay nila na kikita, mas bababa ngayon ang kita ng tabako na at saka yung alcohol ay tatakbo lamang o papalo lamang sa 158.8 billion pesos. At ang pinalagay na bibigay sa PhilHealth ay 74.43. Pero iyan po ay tinanggal ng mga senador at hindi na nilagay para mapunduhan ang kanilang paboritong mga programa kagaya ng flood control project sa DPWH at saka yung ayuda sa AX at saka AKAP. So ladies and gentlemen, klaro na siguro sa inyong pagkakaintindi na wala nang ibang mahalaga sa ating opisyal kundi yung tinatawag na pork barrel para sa ayuda at saka pork barrel para sa mga flood control projects. So bastusan na talaga po ang nangyari. So ladies and gentlemen, tingnan natin po yung mga itong isa sa mga bastos na congressman, no? Tingnan mo kung magtanong, akala mo si yung tumatakbong mayor ngayon, si Stella Marie Kimbo, i-present ko. Wala akong pakialam kung masira ka dito sa aking vlog. Tumatakbo sa mayor ngayon. Kasi ito naman katotohanan. Tingnan mo siya ang sinasabi ni Stella Marie Kimbo na tumatakbong mayor ng Marikina. Yan. Madam Chair, can we reply? Please do. Yeah. Pakinggan nyo. Based on that, Madam Chair, and if I may allow my Ma'am Neri to continue, no, our actuary. Our current reserve fund, Ma'am, is at 336. That is not the question. Yan na, galit. Simple yung tanong. Sa laki ng kita ninyo, pwede ba natin isuspend temporarily ang pagkolekta ng PhilHealth contributions? Kasi, Kita mo ha? Ang tanong niya dyan, pwede ba na huwag muna mangulikta ang PhilHealth sa mga kagaya sa mga empleyado? Ang kanyang puntot ay dapat tanggalan ng pundo ng PhilHealth. Kasi sa isip niya, kailangan niya ang pundo na ibibigay sa PhilHealth, imbis na ibigay doon, ilipat na lang sa ayuda kasi doon sila kikita. At alam mo ba, ulitin ko lang, ladies and gentlemen, sasagutin ko kung bakit gusto nila ang ayuda na produkto. Akala ninyo ba binibigay sa mga tao? Kukunti lang po ang pinagbibigyan nila. Ang iba ng lahat, pinapalabas nila, fake news, fake po mga pangalan ginagamit nila. Pinipiki. Sigurado ako na, kasi may kaso nga kami tinanggap at tinignan, pinag-aralan, at lumabas po na yung congressman sa Samar ay piniki ang mga pangalan na kuno nakatanggap ng ayuda. Ganon din ang gagawin nila dito. Kaya gustong-gusto nilang ayuda na yan. Yan naman ay kahit sabihin natin na labag sa batas na magbigay ng pondo ang lehislatura sa mga item na walang batas walang batas na nagsasabi. Sa AKAP, wala pong batas na nilabas. Sa AX, wala pong batas na nilabas. Kaya labag po yan sa Section 29 ng ating Constitution sa Article 6. So, ibig sabihin, unconstitutional. Kaya, kung ayaw kung hindi magbibigay si Bongbong Marcos, sigurado sasagot ito. Ang gagawain yan ay magiging impeachable ground yan. Pwede siya ma-impeach sa ganong ground. Tapos, ito naman ang isa ng mga tuta ni BBM para suportahan nila yung desisyon nila na kunin ay si Ted Herbosa. Sabi niya may sapat na pera daw ang PhilHealth.
na 150 billion, kulang yung 150 billion kung tutuusin. Ay nako. Kaya nakakaano eh. Ito, itatype ko lang muna. Isi-search ko Ted Herbusa. Oh, yan ha. Iangat ko rito yung DOH chief na secretary na si Ted Herbusa. Siya nagsasabi na may sapat na pundo daw. Kaya wag daw dapat mamroblema. Ibig sabihin, kinakampihan niya, tinatabunan niya yung mga gawain ng kanyang boss. O ito, tingnan nyo ay yung kanyang sinasabi. So nakita nyo na? Mali na walang budget ng PhilHealth, mayroon po, napakalaki daw ayon sa kanya. So tinatabunan niya ngayon ang kapalpakan ng boss niya. So iyan po ang totoong nangyari dyan. So ngayon, titingnan natin ang komento naman ni Risa Hontiveros, isa po siya sa kumontra sa pagtanggal ng budget para sa PhilHealth. Yan. So, denying PhilHealth support to pay the premium contribution of the most vulnerable is to deny Filipinos our right to health. Yan po ang sinabi ni Risa Hontiveros. So, ngayon po, ladies and gentlemen, siguro klaro na po sa inyo ang sinasabi ko rito na kung gaano kahalaga ang pera sa PhilHealth. Ngayon po, nais ko lang bagitin bago po ako umalis sa isyung ito sa ngayong gabi na kung ako po ay pala rin na iutos ng Supreme Court na ilagay ang aking pangalan bilang isang opisyal na kandidato pagkasenador at kung ako'y papalarin laro na magiging matagumpay ang aking pagkampanya at ako'y mananalo, makakasiguro po kayo na ang gagawin ko na tatrabahuin ko sa Senado ay simple lang po. Gusto ko na gawin ang sistema na libre na po ang lahat ng mga Pilipino sa gamot at sa operasyon at kung ano pa man, lahat po na mabibitbit sa sa ating ospital, dapat sagot na sila ng PhilHealth. Libre lahat. Andyan na lahat ng lahat ng test, lahat ng ultrasound, lahat ng CT scan, lahat ng gagawin para sa isang tao na nagkakasakit. Kailangan po, ano bang pinakamahalaga na gagawin natin sa ating bayan para lalo tayong isa lamang po ang nakikita ko. Bigyan nating halaga, number 1 na kahalagahan, ang buhay ng Pilipino. Dahil pag binigyan natin ng kahalagahan ang buhay ng Pilipino, maalagaan natin sila na bawat isa sa atin ay mamuhay na matagal. Matagal tayo mamamatay. At kung matagal tayo mamamatay, so ganun po ang kaisipan na napapasok sa isipan ko kung bakit dapat magkaroon ng libreng gamot. Tingnan mo sa Amerika, libre ang ospital doon. Tingnan mo sa Switzerland, tingnan mo sa Austria, tingnan mo sa Netherlands, tingnan mo sa Finland. Lahat doon libre po ang ospital. Tingnan mo sa Canada, lahat po libre sa ospital. Tingnan mo sa Australia, tingnan mo sa New Zealand. Lahat po libre sa ospital. Yan lamang po ang ating pinaka number 1 na magagawa para umunlad ang Pilipinas. Gets nyo na po? Sana gets nyo na ako. At kung bakit naman ako ay ayaw sa ayuda, sinabi ko na sa inyo na ang gagawin lamang nila ay pipikiin lamang ang mga pangalan na kuno binigyan nila ng pera ng ayuda. Ganun lamang po. At malapit na kasi ang eleksyon, gagamitin nila ang pera sa eleksyon at ibubulsa pa ang malaking iba. Okay, ganun na lang. At shout out na lang ako. Huwag nyo na iboto si Kimbo na tatakbong mayor ng Marikina. Jovita Carlon, ay salamat po, no? At may message kita mamaya. Tapos si Evangeline sa New Zealand kahit mataas. Okay.
So, Ferdinand, gusto ko lang muna sasabihin kung pwede ba yan mangyari? Ha? Pwede ba yan mangyari? Toto Kausik? So, kung nagawa sa ibang bansa, walang rason na hindi magagawa sa Pilipinas. Ganun lamang po kasimple. Magkwenta tayo. Sa isang taon, ayon sa datos o sa detalye na binigay ng PhilHealth, merong 10 milyong Pilipino ang nauospital taon-taon. Sabihin natin 10 milyong Pilipino ang nauospital taong-taon. Yan ay katumbas ng 10% ng ating populasyon. Kasama ang mga bata, ang populasyon ng Pilipinas sa ngayon ay tinataya na 110 million. Ngayon, magkano kaya ang ating ihandang pera gayong 10 million na Pilipino ang nauospital taon-taon? Yan po, kung anong sagot natin, yan ang tinatawag na actuarial. So, kailangan may pondo ang PhilHealth na ganong kalaki para matatabunan kung ano man kung may mangyaring masama at maraming mamamatay. At mas maraming mamamatay kung kagaya no may pandemic na naman mangyari. So, kaya sa batas, pinapalagay ng batas na yan ng Universal PhilHealth Law, na kailangan i-times 2 mo, doblihin mo ang ihanda mong pera na kung ikumpara mo sa isang taon, yan ganun karami ang mga Pilipinong mahapaghandaan ng pera pang ospital. Doblihin mo yan, yan po nakalagay sa batas. Kaya hindi po pwede yung 600 billion na nakalagay sa batas natin ay tansya ng PhilHealth ay 300 billion kada taon ang kailanganin ng gastusin sa mga Pilipino. Kaya hindi po pwede galawin ayon sa batas iyong 600 billion. Kaya mali si Bongbong Marcos para sabihin niya dyan ako kukunin. Ang ibig sabihin naman dyan ay nilabag ni Bongbong Marcos at mga kasama niya ang konstitusyon na nagsasabi na walang juggling of funds. Kung nailagay na ng batas sa PhilHealth yung ganong sa syntaxes o di kaya sa alak at saka sa sigarilyo at nilagay na ng batas para sa PhilHealth ang kita sa 40% na share ng national government sa mga gambling, sa Pogo o sa games and amusement board sa mga casino ay nakalagay na sa batas yan, hindi na pwede labagin pa ni BBM yan na hindi niya bibigyan ng piso ang PhilHealth, kahit piso. Ngayon, maisa pa, kailangan may kikitain na 40% mula sa share ng gobyerno mula sa Philippine Charity Statistics Office at ibibigay sa PhilHealth. Kaya, nag-utos ng batas, bakit hindi mo ipapatupad? So, ibig sabihin, tinraidor mo ang tiwala ng taong bayan sa iyo, Mr. BBM. Diretso tayo. Si LG, pwedeng mangyari ang free healthcare pero malayo sa katotohanan dahil mas maraming kukontra sa iyo, Doc. Pipilitin natin yan kahit maraming kukontra. Evangeline, kahit mataas ang tax sa New Zealand pero bumabalik naman sa tao. Tama, ganun na naman talaga. Kahit taasan mong tax, bumabalik naman sa tao, libre ang lahat ng ospital. Tapos edukasyon, libre dapat lahat. Pati mga, medyo maganda na rin ang laban natin sa college kasi marami tayong state colleges, libre na rin. Pero pagdating sa health, yan ang problema natin. So si Jovita Caro Carlon, kanina pala, no? Si Giriarty, tapos si Janela, tapos si Evangeline, sino pa si Prosperity, si Ferdinand San Juan, si Tud, si Skydance Bentinilla, Mary Pavilla, Desit. Ay oo nga siguro mga kapatid ko, pinapirma daw ng ayuda, tig 3,000 ang tagal na yan, pero wala naman daw ibinigay. Nilista na po nila yan na natanggap ninyo, pero nabulsa na po nila yan. Ganon po ang ginagawa nila. Akala ninyo makatanggap kayo ng ayuda? So Antonio Buensusiso, tapos Omar Reacts, hindi inflation ang problema ng ating bansa, kundi gridflation. Tama ka, gradation ang problema, hindi inflation. Jovita Carlon, ibalik talaga ang pundo ng PhilHealth Engineer Toto Kasing. Paano magkasakit
Kayong mga na OFW, nagpapadala kayo ng pera sa inyong mga kamag-anak kung ito'y magkakasakit. Pero kung maayos sa papatakbo sa PhilHealth, hindi nyo na kailangan mamroblema mangutang dyan sa inyong mga pinag-utangan para makapagpagamot kayo ng inyong kamag-anak sa Pilipinas. Si Jun Cabinbin, mayad ng gabi, Doktor. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Buenas noches. Ramon Lumibaw, Maray na Banggi, Ramon, dyan sa Albay. Santiago Kwambot, good morning po. Evan Mark, bakit hindi puro Tagalog mo lang? Pasensya ka na po. Let us respect also other languages. Jigger Yarti, at least yung discussion ko ay Tagalog tayo. Cubita Carlon, Renato Carlo, tapos Presperis, Feli Bautista sa Placo. So ngayon, nais ko lang din i-segue bakit may nakita akong litrato na yung lupa dyan sa Mayon Volcano sa gilid, ay bakit naman ginagawa quarry, hinuhukay? Kawalang kabastusan talaga to. Ang Mayon ay magayon. Ngayon, hindi na magiging magayon kung sisirain mo yung lupa sa palibutan ng Mayon. So, Refino Castihon, totoo yan, totoo Bunyog, libre lahat dito sa Canada. Ang medical, gamot, operation, check-up, laboratory, mabuhay ka. Dapat ganun sa Pilipinas. Jelly Robles, good. Engineer Toto. Evangeline uli. So, sabi niya, bakit mataas ang tax sa New Zealand? Kasi nakabalik naman sa tao. Wala akong problema kahit mataas ang tax natin, kahit umabot pa sa 40% na kita ko, ibabayad ko. Basta lahat nakasiguro kahit hanggang libingan ko ay nakasagot na ng gobyerno. Ganun kasimple dapat. Di ba? So, sa mga kapagari, pakat, aka ng mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga Kristiyano, the truth is, and I am the way, the truth, and the life, yan ang sabi ng ating Panginoon si Jesucristo. So, kaya mananatili natin tayo, ipaglaban natin ang katotohanan. At huwag tayo matakot kung tayo ay nakatira sa bahay ng Panginoon at tayo ay protektado. Yan po ang pinaniwala ng tudo ni Joby Espinido kung bakit sa dami niyang mga operations, sa police operations, ay mga may namatay, mga barilan, pero buhay pa rin siya. So, magandang umaga po sa lahat. Paki-share, paki-like, at lahat paki-invite sa iba pa. At please, no, at ang kailangan natin na panlaban sa lahat ng mga abuso is para mag-discuss tayo. Siyempre, hindi naman natin masigurado kung matanggap ako sa kandidato pagka-senador. At kung kandidato ako, di natin masigurado kung mananalo ako. But then, let be assured you that I will do my very best to win the election in case God will make a way for me to be an official candidate. Magandang umaga po sa lahat. Sorry po, sino ba? Jelly Robles, pahabol. Jubita Caro Carlon. Okay, hanggang dyan lang muna si Renerio Gimok Giron. Okay. Kamag-anak ata ni Marvin Giron.